Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang motor na hindi na kailangan ng matinding introduksyon dahil legend na ito sa mundo ng underbone, ang Suzuki Raider R150 Fi. Tara, alamin na natin kung bakit nga ba tinugurian itong underbone king at kung sulit pa rin ba itong bilhin ngayong taong 2025. Roscoe TV. Ang Raider ang unang ipinakilala ng Suzuki noong early 2000. Nagmarka ito agad dahil sa kakaibang forma at lakas ng makina. Kumpara sa ibang underbone, ito ang mas pinili ng marami dahil ito ay mabilis, magaan at may tindig na parabang sport bike. Taong 2017, inilabas ng Raider ang R150 Fi kung saan Fi ay short for fuel injection. At dito mas pumutok o mas dumami ang bumili ng motor na ito. Ang modelong ito ay naging standard sa kararahan, sa mga long rides at maging sa daily commute. Kaya hindi katakataka kung bakit isa ito sa pinakamabentang motor sa Pilipinas. Ang makina nito ay 147.3cc, 4-stroke, dual overhead cam, 4-valve single cylinder, liquid cooled at ito nga ay fuel injected na. Naka 6-speed ito with a maximum power of 18.2 horsepower at 10,000 RPM and a maximum torque of 13.8 Nm at 8,500 RPM. Hindi ka bibitinin sa performance sa motor na to. Kaya nitong tumop speed ng hanggang 140 kph sa stock na makina nito. At kahit malakas ang performance sa motor nito, nandun pa rin ang pagiging matipid dahil nga ito nga ay Fi na. At kahit maliit ang kanyang fuel capacity na 4 liters, malayo na ang mararating mo dahil ang fuel consumption nito ay kumukonsumo lang ng up to 50 km per liter. Perfect na perfect din sa mga beginner ang motor na ito dahil unang-una, napakagaan lang, 109 kilos lang, madaling imaniobra at hindi kayo mahihirapang itukod-tukod. Napakababa lang din ang seat height na 765mm lang, kaya perfect na perfect sa mga average height. Makitid lang din ito kaya hindi malaki ang space ang kakainin o hindi ka nakabuka ka sa motor nito. Mataas din ang kanyang ground clearance sa 150mm kaya hindi basta-basta sasagi ang ilalim bahagi nito kapag napadaan ka sa mga matataas na humps. Ang mga preno nito ay naka-disc brake sa harapan at sa likuran, pero sa ngayon wala pa itong ABS version o anti-lock braking system. Standard lang ang preno nito, pero malakas ang kanyang stopping power dahil nga pareho ng naka-disc brake plus naka 2-piston caliper pa ito sa harapan. Ang kanyang suspension naman ay telescopic fork sa harapan, sa likod naman ay naka-monoshock. Ang mga gulong nito ay naka-tubeless na din. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 70x90x17, sa likod naman ay 80x90x17. At hindi mo na kailangan magpa-repaint ng kanyang mugs para dito sa kulay ng isang ito dahil may kulay ng kanyang mugs sa color gold na bumagay sa kanyang stock na fairings at sa mga decals nito. Anyway, pagdating sa forma nito, wala ka nang kailangan baguhin pa. Napaka-sporty and aggressive and modern ng kanyang design. Dito sa gilid makikita mo ang mga decals ito na may nakalagay na Suzuki Raider R150 6-speed at meron itong parang umaapoy na decals. Then yung kanyang fairings ay merong mga exhaust o singawan ng hangin para kapag ka nasa high speed ka hindi maapektuhan ang stability nito. Ibig sabihin, ang motor na ito ay designed for aerodynamic. Ang ilaw nito ay naka-LED na at napaka-compact ng kanyang design dito sa harapan. Maliwanag din ang stock na ilaw nito. Then yung kanyang mga turn signal lights ay naka-bulb type. Pagdating dito sa kanyang taillight, patulis ang kanyang design. Maliit lang ang kanyang taillight pero maliwanag din naman. Na pagdating sa kanyang meter panel, naka full digital display na ito. Naka negative display pa kaya madali mong mababasa ang mga indicator. Then yung kanyang susian ay meron ng key shutter lock para sa dagdag na seguridad. At kapag sinabing Raider R150 Fi, isa lang ang papasok sa isip ng karamihan. At yun ang mabilis. Hindi kasi itong motor na para sa baguhan. Malakas kasi ang arangkada nito at mabilis umakyat sa RPM. At may tibay sa hatak. At may matibay na hatak. Ang 6-speed transmission nito ay nagpapalakas lalo sa top speed na umaabot ng hanggang 140 kph. Depende pa sa kondisyon ng kalsada at bigat ng rider. At kahit pang araw-araw mo lang gagamitin, panatag ang loob mo dahil matipid ito sa gasolina. Kagaya ng sabi ko kanina, 50 km per liter para sa normal na pagmamaneho. Pero syempre, kung rat-ratan, doon mo na mararamdaman ang lakas sa gasolina. Kaya naman marami din ang gumagamit sa motor na ito para pang daily commute. Pero kung trip mo talaga ang karerahan o kahit spirited riding lang, siguradong hindi ka mabibitan sa performance sa motor na ito. Kaya naman isa ang Suzuki Raider R150 sa madalas nasasangkot sa aksidente dahil sa pagiging hyper underbone nito. Kaya kung ikaw ay baguhan pa lang at hindi mo paggamay ang Suzuki Raider R150, wag mo nang subukan ng power o top speed ng motor na ito dahil siguradong hahantong ka lang sa aksidente. Pagdating naman sa maintenance, hindi rin naman mahirap i-maintain ng motor na ito. Kailangan lang naman ito ay regular na change oil, valve clearance check, paglinis ng air filter, radiation flush, brake pad check at pag-check ng kanyang mga gulong at ng kanyang mga
kadena. Kaya ang Raider R150 Fi ay hindi mahirap alagaan basta consistent ka lang sa maintenance. Ngayon pag-usapan naman natin ang mga pros and cons. Unahin natin ang mga positive o mga pros nito. Una, matinding performance. Sa 150cc segment, ito ang pinakamalakas. Pangalawa, napakatipid sa gasolina. Kahit na malakas ang performance, 50 km per liter, panalong-panalo na talaga yun. Sulit na sulit. Pangatlo, naka-fully digital display at modern na modern. Okay na okay yun at madaling basahin ang mga indicator. Pangapat, matibay ang build. Subok na sa long ride at sa araw-araw. Panlima, head turner. Astig ang forma at kahit saan ka pumunta, talagang mapapatingin ng kahit na sino at hindi nakakasawang tingnan ang forma ng motor na ito. Ito naman ang mga cons ng Suzuki Raider R150. Una, maliit ang fuel capacity na 4 liters kaya mabibitin ka talaga lalong-lalo na kung long ride. Kapag inabot ka ng madaling araw at wala ng mga bukas sa gasolinahan, siguradong magtutula ka. Pangalawa, matigas ang suspension. Hindi masyadong komportable sa mga rough road. Pangatlo, manual transmission. Hindi swak para sa lahat. Kung hindi ka sanay sa mga D-clutch, hindi to para sa'yo. Ang lima, hindi pang beginner dahil napakalakas ng hatak ng motor na ito. At ang pinakalas, medyo makipot ang upuan. Hindi ideal sa long ride, lalong-lalo na kung may angkas ka. Hindi rin ito naka-upright sitting position, kaya mangangawit ang likod mo kung mahabang biyahe. Ngayon, pagdating naman sa presyo, ang kanyang SRP ay 121,900 pesos para dito sa Fi version. At masasabi kong sulit na sulit pa rin ang pera mo para sa 121,900 pesos dahil hindi ka naman mabibitin sa performance kung mahilig ka sa mabilis sa pagpapatakbo. Pagdating sa forma, panalong-panalo, napaka-modern at napaka-astig ng kanyang design. At sa tibay ng makina, talagang napatunayan na yan ng marami. Kaya kung akong tatanungin, sulit na sulit pa rin talaga ang pera mo dito sa Suzuki Raider R150 Fi na ito. Ikaw, ano man sabi mo dito sa Suzuki Raider R150 Fi? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako sa Rosgo TV, ride safe always and God bless.